sa aming mga minamahal na taga-subaybay at kapwa taga-sunod ni Kristo. Welcome muli sa inyong programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Isang programang itinatag upang ating mas makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aral natin sa Kanyang banal na kasulatan. At nang sa gayon, tayong mga tao ay magkaroon ng totoong takot at paggalang sa Kanya bilang ating Diyos na pinagmulan ng lahat ng kabutihan at biyaya. Ating naiintindihan sa nakaraan nating pag-aaral ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng kaalaman patungkol sa Kanyang kautusan at kung ano ang tunay na layunin nito sa ating pamumuhay bilang mga taong nagsisikap na masunod si Kristo at makilala siya bilang ating tagapagligtas. Makikita natin kung ano ang mga bagay na ating ginagawa na hindi sang-ayon sa Kanyang kalooban at ito ang nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano ang kasalanan. Marami ang nangangaral at nagtuturo na sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ay pinawalang bisa ni Kristo ang kautusan. Kaya't hindi na obligado ang mga tao na sundin ito. May ilan na itinuturing ang kautusan bilang isang mabigat na pasanin at kinukumpara nila ito sa kalayaang natatanggap sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ating ikumpara ang mga ito sa kung ano ba ang nakasaad sa banal na kasulatan. Bago natin simulan ang ating pag-aaral, ating hingin ang gabay ng Diyos upang mabuksan ang ating mga pangunawa at pag-intindi. Tayo ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, Ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng kapurihan at pagpapasalamat dahil sa lahat ng kabutihan at pagpapalang iyong pinagkaloob sa amin. Aming hinihiling sa pagkakataong ito na kami ay iyong gabayan sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Naway buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan sa pagtanggap sa iyong mga aral, lalo na patungkol sa kahalagahan ng iyong mga kautusan. Maraming salamat sa mga mahal naming taga-subaybay na patuloy na naghahanap sa iyong mga katotohanan. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin na aming mahanap ang kapahingahan sa iyong mga salita at mga pangako na aming mapanghahawakan sa panahon na kami ay nangangailangan ng lakas. Naway gabayan kami na ang mga aral na aming maiintindihan ay amin ding maisabuhay nang sa gayon ay aming maipapakita sa pamamagitan din ng iyong tulong na ikaw ay aming niluluwalhati at dinadakila. Tawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala sa mga bagay na aming nagawa na hindi sang-ayon sa iyong kalooban, maging ang aming mga pagkukulang. Ang lahat ng ito ay aming hiniling sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ating sisimulan ang ating pag-aaral sa kung ano ba ang koneksyon ng Diyos at ng Kanyang kautusan. Maaari ba nating iwalay ang Diyos mula sa Kanyang kautusan? Maaari ba nating sabihin na tayo ay nakakakilala sa Kanya habang ating nilalabag o pinapawalang bisa ang Kanyang mga utos? Unahin nating basahin kung ano ang nakasaad dito sa Isaiah chapter 33 verse 22. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, and He will save us. Ang Panginoon ang ating hukom. Ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan at ang Panginoon ang ating hari. Siya ang magliligtas sa atin. Ang Diyos na ating kinikilala bilang ating tagapagligtas ay siya ring Diyos na naghatol sa atin, siya rin ang Diyos na tagapagbigay ng kautusan at siya rin ang ating hari. Ito ang kanyang katangian. Kung kaya't hindi natin maaring ipaghiwalay ang Diyos at ang kanyang kautusan dahil nangangahulugan lamang ito na ating sinisira ang kanyang otoridad bilang isang hukom, bilang isang hari at ating tagapagligtas. Kaya hanggat may Diyos na ating pinapailaliman sa kanyang paghari, mananatili tayong napapailalim din sa kanyang mga kautusan. Habang tayo ay namumuhay pa dito sa sanlibutan, tayo ay nasasakop ng kanyang kautusan. Romans chapter 7 verse 1. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Malinaw sa talatang ito na hindi natin maaring paghiwalayin ang Diyos at ang kanyang kautusan dahil ito ay sumasalamin sa likas na katangian niya. Maliban sa katotohanan na ang bisa ng kanyang mga utos ay walang hanggan, ito rin ay para sa lahat ng mga tao at hindi lamang para sa mga Hudeo. Ito ang ating maintindihan sa talata ng Psalms chapter 103 verse 19. The Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. Ang Diyos ay isang hari. Nangangahulugan na siya ay may kaharian at ang kanyang kaharian ay naghahari sa lahat.
Kaya ang kanyang kautusan bilang isang hari ay nagmula pa sa simula hanggang sa walang katapusan, at ito rin ay para sa lahat ng kanyang mga nilikhang nilalang. Kaya't ang pag-iisip na ang kautusan ng Diyos ay para lang sa mga Hudeo o sa kapanahunan ng sinaunang Israel, at ito ay kasamang ipinako ni Kristo doon sa krus, ay napakalaking kamalian o kasinungalingan. Sabi pa nga sa isang talata na huwag nating isipin na pumarito si Kristo upang sirain ang kautusan at mga sulat ng mga propeta. Hindi siya pumarito upang sirain ito, at sa halip pa nga ay tinupad niya ito ng buo. Hindi para tayo ay maging malaya mula sa pagtupad o pagsunod, ngunit upang makapagbigay ng halimbawa kung papaano natin ito dapat tuparin. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Pakinggan natin ang kabuuang buod ng bagay na ito. Matakot at igalang ang Diyos, at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao. Ito ang isa sa mga pamamaraan na ating maipapadakila ang Panginoon bilang isang hari, bilang isang Diyos at ating tagapagligtas, sa pagbibigay galang natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating paglakad at pagsunod ng Kanyang mga utos. Hindi natin maaaring angkinin na tayo ay nakakikilala sa ating Diyos habang nilalabag o pinapawalang bisa natin ang Kanyang mga kautusan, dahil nangangahulugan lamang ito na tayo ay mga sinungaling. Bakit? Dahil ang Diyos na ating kinikilala bilang ating tagapagligtas ay siya ring Diyos na tagapagbigay ng kautusan. Kaya't ang paniniwalang pinawalang bisa ni Kristo ang kautusan ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ay walang sapat na batayan. Kung maaari sanang baguhin o alisin ang kautusan, hindi na sana kinakailangang mamatay ni Kristo para lang iligtas ang sangkatauhan mula sa kaparusahan ng kasalanan. Sa halip, ipinakita ng Kanyang kamatayan na ang kautusan ng Diyos ay hindi maaaring baguhin o isantabi. Matthew chapter 5, verse 18 and verse 19. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Hanggat hindi naglalaho ang kalangitan, hindi rin maglalaho ni isang tuldok o kudlit man sa kautusan, hanggang sa ang lahat ng ito ay maisa katuparan. Isa ito sa mga sinabi ni Kristo na magpapatibay na maging tayo sa ating kapanahunan ngayon ay napapasakop pa rin sa Kanyang kautusan. Tayo ay napapailalim sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad natin sa Kanyang mga utos. Kaya sinabi niya na kung sino man ang lumabag maging sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magtuturo sa iba na lumabag din, ay ituturing na pinakahamak sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang sumusunod sa kautusan at magtuturo sa iba na sumunod din, ay ituturing na dakila sa kaharian ng langit. Kaya sa pag-aaral natin sa buhay ni Kristo, nung siya ay pumarito sa sanlibutan, walang ni isang salita na kanyang sinabi na ang kautusan ay napawalang bisa na. At sa halip ay mas pinatibay niya na kinakailangan natin itong sundin sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa na maging siya na ipinadala ng Diyos upang tubusin tayo mula sa kasalanan ay kanyang isinabuhay at nilakaran ang lahat ng kautusan. John chapter 15 verse 10. If you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ang buhay ni Kristo ay isang huwaran kung papaano tayo dapat mamuhay at ipinapakita nito sa atin kung sa papaanong paraan natin mabibigyan ng luwalhati ang ating Diyos. At dahil dito, hindi siya pinabayaang mag-isa ng Diyos sapagkat palagi niyang ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Ama. Ito rin ang ibinigay na pangako ni Kristo na tayo ay mananatili sa kanyang pagmamahal kung ating pang-iingatan ang kanyang kautusan, kagaya ng pag-iingat niya sa kautusan ng Ama. Dahan-dahan nating maintindihan ang patungkol sa kautusan ng Diyos, na ito ay kailangan nating sundin dahil isa ito sa mga tungkulin bilang mga nilikha.
Maraming mga punto pa patungkol sa kanyang kautusan ang ating pag-aaralan sa mga susunod pa na pagkakataon. Kung ang tao ba ay may kapasidad sa pagsunod sa lahat ng kanyang mga kautusan, patungkol sa kautusan bilang isang mabigat na pasanin. At kung ano ba ang mga benepisyo na ating makukuha o matatanggap sa pagsunod natin sa mga ito. Ating pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang mga salita na nagpapaintindi sa atin sa mga bagay na ito. Ngunit kagaya ng ating napag-aralan nung nakaraan, wala ni isa sa atin ang pipilitan ng Diyos na lumapit sa Kanya o sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan dahil hindi iyan ang pamamaraan at kalooban niya. Ang gusto niyang makita ay ang kusang loob nating pagsunod sa Kanya dahil atin siyang kinikilala bilang ating Diyos, bilang ating Hari, bilang ating tagapagligtas. Sabi sa Deuteronomy chapter 11, verse 26 hanggang 28, "Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing, if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse, if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known." Deuteronomy chapter 30, verse 19, "I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live." Nasa atin ang kalayaan sa pagpili. Kung susundin ba natin ang kanyang mga kautusan o mas pipiliin natin ang pagtakwil sa mga ito. Ngunit ang panawagan ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay sana ating mas piliing sumunod sa kanya sa pamamagitan ng pag-ingat natin sa kanyang mga kautusan. Siya ang ating hukom at kanya lamang ibibigay sa atin ang nararapat na gantimpala ayon sa ating pagpili. Kaya't sana ang ating mas pipiliin, Joshua chapter 24 verse 15, "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Mas pipiliin nating sundin ang Diyos. Hindi dahil tayo ay natatakot sa ating kahihinatnan kung tayo ay lalabag, ngunit dahil tayo ay nagbibigay galang sa Kanya at atin siyang minamahal. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ating pasalamatan ang Diyos sa pamamagitan ng isang dasal. Aming mapagmahal na Diyos na nasa trono ng kalangitan, kayo ay aming pinupuri sa lahat ng mga katotohanan iyong ibinigay sa amin na nagpamulat sa aming mga mata kung gaano kaimportante ang aming pagsabuhay ng iyong mga kautusan sapagkat ito ang isa sa mga pamamaraan na kayo ay aming madakila at maluwalhati. Naway pagpalain ang bawat isa sa amin na ang buhay na iyong ibinigay sa amin ay maging isang buhay na alay para sa iyo. Alam namin na wala kaming magagawa sa aming mga limitadong kakayahan at mga lakas, kaya aming nilalapit ang aming mga sarili sa trono ng iyong awa. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, ganun din sa aming pagpatawad sa lahat ng mga nagkakasala sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapasalamatan sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa pagsubaybay sa pag-aaral na ito at kayo ay aming inaanyayahan na patuloy sumubaybay. Maaring mag-like, share, and subscribe upang hindi natin makaligtaan ang susunod pa na pag-aaral. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.